natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan! Ilang lugar sa Northern Luzon apektado na ng LPA. Isa pang sama ng panahon sa labas ng bansa. Lumakas ang tsansang maging bagyo. Balitang Bayan! Impeachment case ni Vice President Duterte may tuturing ng patay ayon sa isang political analyst. Balitang Bayan! Pangulong Marcos handa na sa anumang impormasyon mula kay Senador Lacson kaugnay sa umano'y manumalyang flood control project. Balitang Bayan! Emergency room ng Ospital ng Maynila punuan na rin. Balitang Bayan! Dito naman sa ibayong dagat, taas taripa sa India, tuluyan ng ipapataw ng Amerika. Balitang Bayan! Balita pampalakasan sa NBA, iconic black and red pinstripe jersey ng Chicago Bulls ibinalik. Balitang Bayan! At sa showbiz, Bella Padilla at Italian-Swiss boyfriend, hiwalay na. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan! Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Agosto 7, taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nanonood at nakikinig sa pamamagitan ng impilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alaw na po tayo. Drew Nasino. Balitang Bayan! Sa oras na 4 makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo sa ilang pong mga detalye ng mga balita, alamin po muna natin kung ano na po ang update hinggil po doon sa low pressure area sa loob at labas po ng ating bansa mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ito nga po ang low pressure area na nasa may loob ng Philippine Area of Responsibility may medium chance o katamtamang tsansa na po na maging isang bagyo in the next 24 hours. Huli itong namataan sa layong 95 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Habang ang isa pang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, meron namang high chance, mataas na po ang tsansa na maging isang bagyo in the next 24 hours. Huli naman itong namataan sa layon 2,760 kilometers east of northern Luzon. Samantala, bukod dyan sa dalawang yan, meron pa rin southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Asahan po na maaari ito magdala ng mga pag-ulan. Dako naman tayo sa ating TC threat potential for week 1 August 6 to 12. Ito na nga po, may TCLV na sumulpot na nga po sa east ng Luzon sa loob ng PAR at inaasahang kikilos pan northern Luzon at may moderate chance nga po ng TC formation. At may TCLV to rin po na maaaring sumulpot sa northeastern boundary ng Philippine Monitoring Domain at may moderate din na chance na maging isang tropical cyclone sa may week 1. Pagdating ng week 2 August 13 to 19, may TCLV3 na maaari ring sumulpot o mag-develop sa northern portion naman ng Philippine Sea. At ayon sa forecast, inaasahang kikilos ito pa extreme northern Luzon na may mababang tsansa naman na maging isang bagyo. Samantala, para sa ating 24-hour rainfall forecast, dulot po ito ng low pressure area for today hanggang bukas po ng tanghali. Asahan po ang mga pag-ulan o maghanda lang po. Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Dako naman tayo sa ating 3-day weather outlook. Dito tayo sa Baguio City. Puro po pagkulog at pagkidlat for 3 days straight from Friday, Saturday and Sunday. Pero ang Sunday may kasama pa itong mga pag-ulan. Pero may tsansa pa rin naman daw ayon sa forecast na sumikat ang araw. Legazpi City naman, ganun din ang forecast. Pag-ulan na may kasamang thunderstorms pero magpapakita pa rin ang haring araw.
nasa 16 to 23 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Pero sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius naman. Naga City, maulan po ang inyong Friday and Sunday. May kasama ring thunderstorms at pagsikat naman ng araw. Pero ang Saturday po ninyo ayon sa forecast ay magiging maganda naman ang lagay ng panahon. Maulap ang kalangitan at magpapakita po ang haring araw. 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang temperatura. Samantala, ang araw po sumikat kaninang 5:41 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:23 PM. Ngayon po, yan po muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Speaking of weather, nalubog sa baha ang ilang lugar sa bayan ng Bagao, Cagayan. Kasunod na rin ang malakas na pag-ulan dulot ng low pressure area. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, abot tuhod na ang tubig sa Masikal Road. Bukod dito, pinaharin ang ilang paaralan sa Cagayan kabilang ang Mocag Elementary School, Iraga Elementary School sa Solana, San Juan Elementary School sa Lallo at Enrile West Central School sa Enrile. Una nang inanunsyo ng Pag-asa na makararanas nga ng kalat-kalat hanggang sa malawak ang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat o thunderstorms sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region at Aurora dahil sa LPA at Habagat. Balitang Bayan. Sa iba pang tampok na balita, may tuturing ng patay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniwala ni political analyst Dr. Dennis Coronacion matapos ngang i-archive ng Senado ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunman, sinabi ni Professor Coronacion na mayroon pang kaunting pag-asa na maipagpatuloy ang proceedings sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Practically, gano'n na nga ho. Although meron pa namang sinasabi na may konti pang pag-asa, kung sakaling magbago ang isip ng Korte Suprema, malabo naman kasi unanimous yun eh. So, mahirap baliktarin yung kanilang desisyon. Pero may mga nangyayari naman daw dati. Ngayon, kung sakaling baliktarin, doon pala magkakaroon ng tsansa upang buhayin muli yung impeachment trial. Pero sa ngayon, parang nakano na siya. Kabagman, nakasantabi na siya. Hindi na siya itutuloy hanggat hindi nagbabago yung desisyon ng Korte ng problema natin. Samantala, iginit naman ni Coronacion na mas mainam na ibaling na lamang ang atensyon sa iba pang mga suliranin na kinakaharap ng bansa. I think it's enough time para pag-usapan naman natin ang ibang bagay, problemahin natin ang ibang problema. So baka pagdating ng Pebrero next year, baka iba na ang prioridad ng mga Pilipino. Iba na yung political atmosphere, iba na rin yung dinedemand ng mga Pilipino na dapat bigyan pansin ng ating mga lawmakers. So marami tayong problema na napapabayaan na nila dahil dahil sa impeachment. Although I'm not saying na hindi ito importante, no? Kasi importante rin yung tinatawag na accountability. Pagdinig ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Sa kabila nito, nananatiling buhay. Buhay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang nilinaw ni Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence Dean Tranquil Salvador III kahit pa ini-archive na ng Senado ang articles of impeachment sa isinagawang botohan kahapon. Ayon kay Dean Salvador, nais lamang iwasto ng Korte Suprema ang proseso nang ideklara nitong unconstitutional ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi pa archive. Ang maliwanag po, hindi siya gagalaw until magdesisyon ang Korte Suprema. Kaya po siya ang tabi in archive. Naka-free. Hindi lang ito archive kasi po sa amin sa legal, no. Archive yung talagang tinabi. Itinabi. Nangyayari po yung archive na yan. Wala kasing ang definition yan, hindi nyo makikita sa rules of court. Nandun yan sa guidelines ng 2017 on continuous trial ng Korte Suprema for criminal case. Pag, for example, ang warrant of arrest ay hindi napapatupad, 6 na buwan na, isasantabi na itatabi. Hindi naman i-dismiss, itatabi.
Ipinalawanag naman ni Atty. Salvador ang naging basehan ng Supreme Court sa pagdedeklarang unconstitutional ng impeachment case. Ang kanilang pong tinalakay dito ay ang proseso at hindi ang sustansya ng complaint. Kaya makikita niyo po yan kung nabasa niyo po ang desisyon ng 97. Sa unang bahagi pa lamang sinasabi, we are not touching on the charges. Kasi po wala silang power doon. Maliwanag yon because that is a political issue at iyan po ay nasa Kongreso lamang. Inman binigyang diin ng law expert na mahalaga ang accountability sa usapin ng impeachment at mas makabubuti kung idaraan ito sa tamang proseso alinsunod sa batas. Ang accountability po ay napaka-importante. Subalit po, kailangan, and I'm looking at it, hindi na po ako hindi na po yan henerasyon natin. Yun ang mga bata, we have to establish a system wherein makakapitan ng mga susunod na henerasyon sa atin. Kapag may ganito, hindi pa pwedeng walang proseso. Everyone will have to be accountable. A little of probably a little waiting will not necessarily mean that the accountability is dead. Yan po naman ang tinig ni Manila Adventist College School o College School of Law and Jurisprudence Dean Tranquil Salvador III sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Dismayado naman ang mga mambabatas, ang mga kongresista matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa botong 19 na pabor, 4 na tutol at 1 abstention. Binigyang diin ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi pa tapos ang laban ng House Panel at hindi magpapatinag ang prosekusyon para sa hangaring itaguyod ang hustisya at pananagutan. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nakakahiya ang hakbang ng Senado dahil mas pinili nitong isuko ang kalayaan at kusang talikuran ng mandato sa konstitusyon. Ang desisyon anya ng impeachment court na i-archive o isantabi ang impeachment case o articles of impeachment ay isang pagtataksil sa saligang batas at sa kagustuhan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Naniniwala naman si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na mas mainam kung hinintay na lang ng mataas na kapulungan ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara bago umaksyon. Malinaw anya ang pagnanais ng Senado na patayin ang Articles of Impeachment at ibasura ang pananagutan ng mataas na opisyal ng gobyerno. Balitang Bayan! Sa iba pa ring tampok na balita, tumanggi muna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalanan ang mga posibleng sangkot sa manumalyang flood control project sa bansa hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi gagamit ng pagbabanta o maglalabas ng hindi beripikadong impormasyon ng Pangulo kaugnay sa mga irregularidad. Sinabi ng opisyal na ang naunang pahayag ni PBBM ay nagsisilbing papala upang masiguro ang pagiging maayos at tapat na paggastos sa national budget para sa 2026. Iginiit ni Jose Castro na seryoso ang Pangulo sa panawagang managot ng mga gumamit lumapastangan sa pondo sa maling paraan at handang magsampa ng kaso laban sa mga mapapatunayang may sala. Balitang Bayan! Samantala, kinilala ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Senado na isantabi ang Articles of Impeachment at sumunod sa naunang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Vice President, nakatuon na ngayon ang kanilang atensyon sa pagsusumite ng komento sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara sa Supreme Court. Magugunitang isinagawa ang botohan ng Senado kahapon kung saan 19 na senador ang bumoto ng pabor na isantabi muna ang Articles of Impeachment habang mayroon namang 4 na kumontra at 1 nag-abstain. Balitang
Bayan. Sa oras na 17 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Tugon sa utos ng Korte Suprema hinggil sa impeachment ni VP Sara, inihahanda na ng kampo ng pangalawang Pangulo. Ang pag-uulat mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Kinumpirma mismo ni Davao City Councilor Attorney Luna Acosta, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, na inihahanda na ng law firm of Torion and Partners ang kanilang tugon sa kautusan ng Korte Suprema hinggil sa impeachment ng Vice Presidente. Ikinalugod naman ng kampo ni VP Sara ang naging pasya ng Senado na i-archive ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala namang binanggit ang kampo kung kailan nila isusumite sa Supreme Court ang kanilang sagot. Gayunman, nakahanda ang kampo ni VP Duterte sa mga susunod pa na mangyayari. Ako, si Patrol 38 Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pahayag naman ni Speaker Romualdez laban sa Korte Suprema, tinawag na blackmail, pananakot at pambubuli. Patrol 24, Jun Samson sa detalye. Maring kinundina o binatikos ng Partido Demokratiko ng Pilipino spokesman on impeachment matters ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na kumontra sa Supreme Court decision na nagsabing unconstitutional ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna dyan ay sinabi kasi ni House Speaker Martin Romualdez na ang mga Supreme Court Justices ay kabilang din sa mga impeachable officials. Sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio na ang pahayag ni Romualdez ay isang uri ng simpleng pagbabanta, blackmail at bullying laban sa mga maestrado ng Korte Suprema. Ang pahayag niya nito na ang mababang kapulungan ng Kongreso ang tanging may kapangyarihan na magsulong ng impeachment proceedings at hindi maaaring harangin ng Korte ay nagpapakita na ignorante ito sa batas, lalo pa isa umanong abogado ang nagsabi nito. Iginiit pa ni Topacio na tila kulang sa kaalaman sa batas si Romualdez tulad ng mga itinuturo sa mga law schools tungkol sa pinalawak na judicial power na trabaho ng Korte Suprema at may kapangyarihan nito na tukuyin kung may pag-abuso sa panig ng anumang sangay o departamento sa gobyerno. Aminado naman si Atty. Topacio na tama ang sinabi ni Congressman Romualdez na impeachable officer sa mga Supreme Court Justices, pero paalala ni Topacio na maaaring mapatawan ng contempt si Romualdez dahil sa naturang pahayag o pagbabanta, kaya maaari din siyang madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado. Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa rin paksa ng mga balita, Pangulong Marcos handa na sa anumang impormasyon mula kay Senador Lacson hinggil sa umano'y flood control projects anomaly. Na naman sa Palasyo, Patrol 13 Gilbert Verdes. Nilinaw ng Malacanang na bukas ito sa anumang impormasyon na makatutulong sa pagsilip sa mga hininalang irregularidad sa mga infrastructure projects ng pamahalaan, lalo na sa flood control projects, basta't may kalakip itong ebidensya. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bukas ang administrasyon sa pahayag ni Senador Ping Lacson na may higit 67 miyembro ng House of Representatives na umunoy konektado sa mga kontratang pang-infrastruktura ng gobyerno. Anya, ito raw ay alinsunod sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang malinis at tapat na pamahalaan. Dagdag pa ni Castro, walang pinipiling source ng impormasyon ng gobyerno at handa itong makipag-ugnayan sa sino mang may sapat na detalye, kabilang na raw si Lacson. Una rito ibinunyag ni Lacson na may hindi bababa sa 67 mababatas noong 2022 na umano'y contractors ng kanilang sariling mga proyektong pinunduhan ng pamahalaan. Sinabi naman ni Castro na maaring ang listahan ni Lacson ay tumutugma rin sa mga hawak na impormasyon ni Pangulong Marcos. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa himpilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang
bayan. At suspende naman sa pag-aangkat ng bigas, tinawag na belated reaction ng Makabayan Block. Naman sa Kamara, Patrol 30 Jelly Mendez. Itinuturing na belated reaction ng Makabayan Block ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendehin ang pag-angkat ng bigas sa loob ng 60 araw. Sa pulong balitaan sa Kamara, sinabi ni Kabataan Party List Representative Renico na matagal nang isinusulong na itigil ang pag-angkat ng bigas sa ibang mga bansa dahil naiipit dito ang mga lokal na magsasaka at nagiging kakumpetensya nila ang mga imported na bigas. Dagdag pa ni Representative Go na matagal na nilang ipinanawagan sa gobyerno na hindi magdudulot ng kabutihan ang napakaluwag na free trade policies na ipinatupad ng gobyerno. Anya matagal na sana ito nga ay pinag-utos ng Pangulo nang sa gayon ay guminhawa din ang ating mga local farmers. Nilinaw naman ng Makabayan Block na hindi sila kontra sa layunin ng pamahalaan, partikular ni Pangulong Marcos, na makatulong sa mga local farmers na naghihirap sa bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang bayan. Malacanang nanawagan naman ng masusing investigasyon sa umano'y bilyong-bilyong pisong insertions ng ilang senador sa proposed 2026 national budget. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nanawagan si Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro na masusing investigasyon at transparency. Ito'y kaugnay ng umunoy budget insertion sa susunod na taon na tinatayang nagkakalaga ng higit 142.7 billion pesos na anyay banta sa maayos na pamamahala, mabilis na pagpapatupad ng mga proyekto at tiwala ng publiko. Kabila naman daw sa mga tinukoy niyang probinsyang nakatanggap ng malaking alokasyon ay ang Bulacan na baluarte naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na may 12.8 billion pesos at Sorsogon na probinsya naman ni Senate President Chis Escudero na may 9.1 billion pesos. Tinuligsa rin ni Castro ang pahayag ni Escudero na kinwestiyon ang banta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na evito ang pork-laden proposals. Mas nakababahala ayon kay Castro ang di umano'y 3 billion pesos na isiniksik daw ni Escudero sa pangalan ni Senador Bongo, kabilang ang 633 million pesos para sa barangay health stations at super health centers. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, PCSO kaagapay sa kalusugan, cancer survivor muling natulungan para sa PET scan. Ang special report mula kay Angelo Baino. Muling tumanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Shipsticks Office si Tan Rondario, isang cancer survivor, para sa kanyang kinakailangang PET scan upang masigurong hindi na bumalik ang sakit. Noong Enero, ibinahagi ni Rondario ang kanyang karanasan bilang pasyente ng cancer at kung paano siya natulungan ng PCSO sa kanyang gamutan. Sa rekomendasyon ng kanyang doktor, kailangan niyang sumailalim sa PET scan 6 na buwan matapos ang huling check-up. Mapasalamat po ako sa tanggapan ng PCSO sa pagtulong niya sa akin doon sa mga yung mga diagnostic na procedure na kailangan ko, tulad nga ng PET scan na handang tumulong ng PCSO upang matugunan ko yung mga test na yun. Sa pamamagitan ng Medical Assistance Program, naipagkaloob muli ang suporta upang mapanatili ang magandang kalusugan ni Rondario. Bukas ang MAP para sa mga nangangailangan. Bisitahin lamang ang opisyal na website ng PCSO para sa karagdagang impormasyon sa aplikasyon. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang bayan. At sa mga tumataya po sa PCSO, subok lamang po ng subok, try lang po ng try, dahil kahit po kayo ay hindi ho nananalo o kaya po ay nakakakubra po ng premyo, ay alam nyo po ba na katumbas po ng bawat taya po ninyo sa PCSO ay kaawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may natutulungan at matutulungan po tayong mga kababayan po natin sa kanila pong pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya
may kawang gawa. Balitang Bayan. Balik po ang Balitang Bayan. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala oras. 27 sandali makalipas po ang alas 12. Po na sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan. Sa oras nga po na alas 12:29 na po ng tanghali. Pag-usapan po natin saktong-sakto habang nananangalian po ang ating po mga kababayan ay usapang kanin, usapang bigas. Sapagkat pinag-utos nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ang suspensyon ng pag-i-import po ng bigas sa loob po ito ng 2 buwan simula Setyembre 1. Ano nga ho ba ang epekto po niyan sa ating po mga consumer at syempre sa mga magsasaka? Sa kabilang linya po natin ang chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated at dati pong Agriculture Secretary si Ginoong Leonardo Montemayor. Sec, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Salamat, Drew. Opo. Magandang tanghali din sa iyo at saka sa lahat po ng sumusubaybay. Opo, salamat din po, Sec, at pinaunlakan niyo po muli kami rito sa impilan. Sec, ano hong reaksyon niyo? Ano pong tugon po ninyo rito po sa 2 months? Starting September 1 po ay suspended po ang pag-i-import po ng bigas. Unang-una, Drew, maganda ang layunin ng ating Pangulo. Kasi siguro naman by this time na sabihan na siya na ang laki po ng pagkalugi ng ating mga rice farmers gawa ng masyado pong pagbagsak ng presyo ng palay, especially ito pong taon, 7 months ng 2025. So much so, Drew, na base na rin sa mga datos ng Philippine Statistics Authority na wala po sa pagkalugi po ng ating magsasaka sa bawat kilo na binibenta po nila sa palay nila, ang lugi po nila ay 6 na piso bawat kilo. Considering na first 6 months alone of 2025, ang naging po natin, harvest o ani ng palay sa buong bansa ay 9 na bilyong tonelada. I-multiply natin yung 9 billion na kilos ng palay doon sa nawala po nakita ng farmers natin na 6 na piso bawat kilo. Yan po ay 54 billion pesos. Ang laking dagok po yan sa ating mga magsasaka. Kung i-compute po natin yung pagkalugi na yan on a per hectare basis, sa isang hektare po, ang naging lugi po ng isang magsasaka ay 24,000 piso. 24,000 pesos. Malaki po yan. Sa isang anihan. Sa isang anihan lang. Opo, isang anihan lang po yun. Okay. Opo. At saka aside from yung malaking pagkalugi po ng ating mga farmers, yung pong Bureau of Customs natin dahil maliit lang po yung taripa po na kinakolekta po nila. Nabawasan po ng inaasahan sanang around 27 billion pesos na koleksyon na yan po sana ay napunta sa mga modernization program sa rice industry. Pero, sir, sapat ho ba yung 2 months sa tingin ninyo? Several reactions ko dyan, Drew, no? Yung una, okay, 2 months, isususpend muna yung pagpasok ng bigas September hanggang October kasi yan po ang Ano yan? Kasagsagan po ng main harvest po natin. Actually, all the way to November and part of December. Kaya lang, kung ang intensyon ay ma-address agad yung pagbagsak ng presyo ng palay, medyo huli na. Dahil ang gagawin lang po ng mga importer, mag-order po sila at ipapasok po nila yung kanilang order na imported rice para makarating sa bago mag-September 1. Dahil habang hindi pa tinataas yung buwis o taripa sa imported rice, ang binabayaran po ng importer ay 15% tariff lang po. Opo. Versus yung 35 pesos 35% na sana po ay ibalik po ng ating Pangulo
dito po sa tariff Opo. bigas. So, Sec, minimal yung impact kapag 2 months lang. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Ano yung Minimal lang ba Minimal ang impact kapag 2 months lang yung suspension? Sa presyo ng... po, hindi ma-address agad yung pagbagsak ng presyo ng palay. Kasi ang problema ngayon na eh. Actually, nung mga bandang Marso, Abril, bagsak na po ang presyo ng palay. So tuloy-tuloy po yung pagbagsak hanggang ngayon. So dapat agad dapat na inanunsyo ng presidente together with the suspension po ng importasyon sa starting September. Sana po in-announce po niya yung ibalik po sa dating 35%. Yung taripa. Opo, dahil ang epekto po niyan, pag binalik sa 35, tataas po siyempre yung presyo po ng imported rice, gawa ng mas malaki po magiging nila, buwis. Opo, at that will discourage more importation from coming in. Hindi po 15% lang Pinagpatuloy po yan. So, talagang sasagarin po ng mga ibang importer yung kanilang importasyon para hindi po tatama sa September 1. Pero itong taripa, pinag-aaralan daw na kumaga unti-unting itataas ulit, Secretary, itong taripa. Ano pong take nyo dito? Drew, ba't naman ganyan? Ang linaw-linaw na 54 billion pesos ang nawala. Tapos on a per hectare basis, isang farmer po na ang kanyang saka ay 1 hektarya, nawalan po siya ng 24,000 piso. Hindi ba na yan? Grabe na po yung paghihirap ng ating magsasaka. So kung idadandahan mo pa yung taripa from 15 to 25, parang yung may nakita kang nalulunod na tao, idadahan-dahan mo pa yung pagbigay ng ayuda. Bakit ganun? Dapat agad salbahin po yung magsasaka po natin. Ora-orada. Ibalik pa po 35. Balik agad sa 35 dun sa dati. 35. Apo. Yes, I'd like to point out also, Drew, ang iba kasi sinasabi nila hindi kaya magmamahal po yung presyo ng bigas sa palengke. Sa palagay namin, kung talagang yung tututukan po ng ating pamalaan, yung ating pong mga importer, trader at retailer, hindi dapat wala po silang basehan para itaas ang presyo po ng kanilang inangkat na bigas. Bakit po sinasabi yan, Drew? Kasi nung wala pa po itong Executive Order 62 nung July of 2024, kung kailan di ba ibinaba po yung taripa from 35 to 15, ang diferensya po o yung margin ng tinatawag na landed cost. Ito po yung landed cost, ito po yung halaga po ng inangkat na bigas na naipatong na po yung yung tariff. Ito at that time 35% pa lang. Ang diferensya po ng landed cost o import cost ng bigas until at saka yung retail, yung presyo po ng bigas sa retail, nasa po yan, mga 14 pesos bawat kilo. Yan po yung yung spread o margin po ng mga traders. So, ang laki po ng kanilang tinutubo po dyan. Nung ipinataw po yung 15%, hindi naman po bumaba yung presyo ng bigas sa retail. Kasi remember before, ang pangako sa atin, pag binabaan po ng buwis from 35 to 15%, ang presyo daw ng bigas sa palengke babagsak ng mga 6 na piso. Hindi po nangyari lang po, kinupkop lang po ng mga po yan. Importer, wholesaler at saka trader. So kung ibabalik natin sa 35%, ang possibility na bumaba, mas malaki ang tsansa. Hindi dapat tataas ang presyo ng bigas. Kung as I said, tututukan ng gobyerno, na-checkin po ng gobyerno, hindi naman sobra-sobra po yung ganansya ng ating mga trader. Kasi right now, ang margin po, nabanggit ko kanina, before EO 62 at 35% tariff, the margin was about 14 pesos per kilo. Ngayon po, it's about 22 pesos per kilo at 15% tariff. So, ang laki po ng dagdag sa tubo, ganansya po ng mga trader.
kung itataas po ang taripa muli to 35%, ang initial computation po namin dyan, mawawala po sa trader mga siguro 5 piso doon sa kanila pong malaking tubo. So, imbis na 22, ang kanila pong magiging tubo o ganansa ay 17. Mas pataas pa yan doon sa 14 pesos na enjoy po nila before EO62 took effect. Opo, go ahead po, Sec. So, kung pagpapatuloy po itong 22, o kaya 18, baka there is a case there for profiteering. Bakit naman nila, ba't naman itataas ng mga trader yung kanilang presyo ng bigas kung ang laki na po ng kanilang ganansya, even if i-restore po sa 35% yung taripa. Pero saan ho ba ang pinaka-safe po, masasabi po natin, Secretary, na win-win solution? Saan ho ba anong threshold, ilang percent ho ba dapat para ho masabi natin na safe ang ating presyo? I mean, yung kikita rin naman ho ang farmer, ang trader, hindi rin naman ho talo ang consumer. Yung 35%, back to 35%. Kasi as I said kanina, before the EO62, na binaba po yung taripa from 35 to 15%, ang margin na po ng importer up to the retail level is about 14 pesos per kilo. Ngayon po, it's at 22 at 15% tariff. Kung ibalik po sa 35% yung taripa, bababa ng bahagya yung kanilang margin to 18%, especially because ang laki po ng pagbagsak ng world market price ng bigas. So, pa rin, ang laki pa rin ng advantage ng ating mga trader. Hindi dapat sila, wag dapat nilang mamaramutin ang ating consumer by increasing pa nga yung kanilang presyo po ng bigas. At ito nga, yung bantangan ng mga trader, Secretary, malamang batid mo na ito, no? Nagbanta na sila ay nangangamba na maaring ang sumirit ang presyo ng bigas, yun nga, binabanggit mo, kapag itong suspension na ito ay magsimula na yung rice import suspension. Yun ang kanilang banta. Well, Drew, naririnig ko rin yan dahil yung iba daw, na baka nagkaroon na po, nakapag-order na po sila, hindi nila basta-basta pwedeng biyakin yung kanilang order sa mga importer. So baka magkaroon sila ng penalties, di ba? So baka meron po isang paraan, ito po sang-ayon na rin sa batas, na imbis na isuspend itong importasyon, gamitin po yung tinatawag na Safeguard Measures Law. Ito po pinasa po ng Kongreso way back in 2000. Sinasabi po dyan, kung nakita ng gobyerno na masyado na daw matindi ang paghihirap ng ating mga magsasaka, in this case sa ating mga palay farmers, pwede pong magpataw ng karagdagang taripa doon po sa imported rice para ma-discourage po o mapatigil po ang additional importation. So in other words, kung yan na lang po susundiin, pwede pong itataas po ng gobyerno yung taripa, pero hindi naman harangin po yung importasyon nila. They just have to pay a higher tariff. Yan po ay napapaloob sa as I said, Safeguard Measures Law. Kahit ng Secretary of Agriculture, may kapangyarihan po siya dyan under that law na magpangtaw po ng karagdagang taripa na effective po yung additional tariff up to 200 days ang effectivity po niyan as a provisional o temporary tariff adjustment. So, nandiyan po ang kapangyarihan nasa kamay po ng kung presidente, pwede rin, pero mas mabilis ko kung yung Secretary of Agriculture kasi nakalagay po sa batas na yon, motu proprio, on his own. After some investigation, the Secretary of Agriculture can already impose additional tariff. So, imbis na 15, pwede patungan ng 20 para bumalik sa 35. Kung kulang pa rin yon, dahil baka hindi sapat yung 20 additional tariff to prevent additional imports, especially during
harvest time, o pwede niyang itaas pa, gawin niyang total 50% ang tariff na or Opo. even greater. Aha. Last few questions na lamang po, Secretary. Maari po bang, kasi September 1 pa naman, medyo matagal-tagal pa yung pinag-uusapan ho natin dito, ilang linggo pa, A7 pa lang ho. Mukhang aapela po ang mga traders. Paano ho yan, Sec? Well, na-announce na, but as I said, kung gustong i-review o baguhin yung approach, pwede pong mag-impose agad ng provisional tariff increase through the Secretary of Agriculture. Kasi kung idadaan pa sa presidente, baka mas tatagal yun eh. So gamitin nila either Secretary of Agriculture imposing the provisional tariff increase or pwedeng sa presidente, but it will take time before kung presidente po ang magpapato po ng additional tariff. Pero ang tanong ni Juan de la Cruz, bababa na nga kaya ang bigas, ang presyo ng bigas kapag yun na, nagsimula na nga ang rice importation ban by September. Take note, Secretary, bare months na ang pinag-uusapan natin. At alam naman natin, pagpasok ng bare months, unti-unting tumataas ang demand sa pagkain, di ho ba? Pero remember, Drew, itong bare months, main harvest yan eh. Yes, of course. So, ang bulk ng ating rice supply, papasok. During the bare months. Oo, about 70% ng ating total palay production, inaani po yan during the bare months. So, ang laki po ng additional supply from local production, plus, ang laki na po yung ating pumasok na imported rice. Sobra-sobra po. Alright, hindi ho naman ba tayo apektado ko kasi magkakasunod po yung bagyo? Hindi ho ba na maapektuhan nyo? I mean, wala ho bang, hindi ho ba maglalatay yun sa atin pong sa harvest season? We have enough supply, Drew. Both coming from imported sources at saka yung actual or projected palay harvest this year. Kasi nag-meeting po kami sa NEDA o sa DepDev about 1 week or 10 days ago. Pinalawag ng NEDA yung ating carry-over stock sa bigas. Ibig sabihin yung pagsapit po ng January of this year, yung total stocks po natin, yung hawak po ng buong bansa natin na bigas, whether from imports or local production, mahigit 100 araw eh. More than 3 months supply. 3 months, yes. And then from January to July, ang pumasok po na imported rice, additional po yan, 2.6 million metric tons. And then sabi ng DA, first 6 months ng 2025, record pala harvest. So sufficient tayo. We should have enough rice supply all the way to yung start po ng harvest season. Sufficient. Oo, actually sobra pa nga eh. Okay. Alright. Opo, Sec, baka meron pa ako kayo mga karagdagang pang panawagan sa ating po mga kababayan, sa mga stakeholders po, mga kapwa po ninyo magsasaka. Opo, sana po bigyan din po natin ng malaking pansin yung kalagayan po ng ating mga magsasaka. Sila po ang pinagmumulan po ng ating pagkain, lalo na po ng bigas. Pag hindi po natin siya binigyan ng tamang proteksyon at ayuda, magkakaproblema po tayo, hindi lang po sa taong kasalukuyan, but sa mga susunod na taon. At kung ang inasan palagi natin ay yung kakulangan po natin sa rice production, sasaluhin ng importasyon, hindi po tayo nakakasiguro na palagi magkakaroon po tayo ng sapat na supply mula po sa ibang bansa. Nandyan po yung leksyon po ng COVID. Ngayon po, nandyan po yung potential po na magkaroon pa ng mga sigalot sa buong mundo. Nandyan po yung West Philippine Sea, yung gera po sa Israel at saka Iran, sa Ukraine. So, ang dami pong mga developments sa sa world order na makakaapekto po yan sa ating seguridad at saka supply po ng mga pagkain, kagaya po ng bigas. Kaya dapat
protektahan po natin ang ating lokal na magsasaka para at least meron tayong nakakasigurong pagmumulan po ng ating pagkain. Alright, marami pong salamat, Ginoong Montemayor, sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo, sir. God bless po. Maraming salamat, Drew. Good afternoon din. Salamat po, salamat at more power po sa mga farmers po natin. Si Ginoong Leonardo Montemayor po yan, Chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated at dati pong Agriculture Secretary. Pasada Balita. Oras po natin! 11 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. May tayo po na sa uling bahagi na po ng Balitang Bayan sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Punuan na rin ang emergency room ng Ospital ng Maynila kaya't inabisuan na ng pamunuan ng OSMA ang publiko na limitado ang kapasidad para sa mga paparating na pasyente. Sa kabila ng pagsisiksikan, tinayak ng ospital sa publiko na magpapatuloy ang lahat ng kanilang medical services. Humingi rin ng paumanhin ng OSMA dahil hindi kakayaning i-accommodate sa ngayon ng mga karagdagang pasyente. Hindi naman idinetalye ng OSMA ang partikular na rason ng overcrowding sa kanilang ER. Ito na sa ngayon ang ikalawang ospital sa Maynila na nakararanas ng problema matapos ang UP Philippine General Hospital. Balitang Bayan. Kinumpirma naman ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI ang bahagyang pagtaas ng kaso ng leptospirosis at iba pang waterborne diseases sa mga pribadong ospital. Ito ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano ay matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat na naranasan sa bansa noong Hulyo. Tiniyak naman ni De Grano na bagaman agad na pupuno ang 10% bed capacity sa ward o basic accommodation na nakalaan para sa mga PhilHealth members sa private hospitals, ina-admit pa rin nila ang mga emergency cases. Samantala, pinawi ng tagapangulo ng PHAPI ang pangamba ng publiko sa pagtanggap ng guarantee letters ng ilang pribadong pagamutan dahil tumatanggap naman nito ang mga ospital na may Memorandum of Agreement sa Department of Health. Kasi po merong MOA, Memorandum of Agreement, na sinasign niya na ibig sabihin tatanggapin talaga ng mga ospital yan. Kasi yan po ina-advance ang services. So maghihintay ang mga ospital na mga around 60 days bago sila bayaran. So yung iba pong ospital, wala silang MOA, so usually hindi sila tumatanggap. Pero marami pong ospital ang may MOA, tumatanggap po. Yan po ang tinig ni PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Balikan po natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Zombie na! Ang pag-uulat po mula kay patrol na... kasi nakalagay dito, patay na, pero hindi pa inililibing. Anong tawag doon? Zombie. Pwede. Patrol 19, Celia Ortega Bueno sa detalye. Okay, patay na pero hindi pa inililibing ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itiniyag ni Senator Amy Marcos sa harap ng pahayag ng ilang senador na mismong Senado ang pumatay sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Senator Marcos, kahit dead file na maituturing ang impeachment case, pero hindi pa naman nila ito tuluyang inililibing. Ganito rin anya ang komento ni dating Supreme Court Associate Justice Ado Pascuna at maging ng ilang senador na nagsasabing maaari pa rin hugutin at buhayin muli ang impeachment case na nasa archive kapag nagkaroon ng reversal o kapag binaligtad ng Korte Suprema ang kanilang naunang ruling na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Marcos. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Si Senator Amy Marcos. Dito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa Intilang Metodong Lakas at DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Balitang Bayan. House Committee on Agriculture and Food Chairman, pinapurihan ang hakbang ng pamahalaan na suspendihin ang importasyon ng bigas. Lalaman sa Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Naniniwala si House Committee on Agriculture and Food Chairman at Quezon Representative Mark Enverga na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin ang importasyon ng bigas sa loob ng 60 araw ay makatutulong sa pagpapatatag sa mga presyo ng palay at magbibigay sa mga magsasaka ng patas na pagkakataong kumita. Anya, suportado nila ang direktiba ni Pangulong Marcos dahil ito ay napapanahon lalo't nasa peak na ang harvest season at layon din itong matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga naaning palay. Matatanda ang inihayag ng Department of Agriculture na puno ng imported na bigas ang mga warehouses at wala ng espasyo pa para sa mga bagong harvest na mga bigas na posibleng magdulot lang ng malaking epekto sa kita ng mga lokal na magsasaka. Anya, ang naging desisyon ng Pangulo ay suportado ng Republic Act No. 12078 o ang ANAC amending the Agricultural Tarification Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan para suspendehin ang pag-aangkat sa panahon ng kawalan ng timbang sa merkado. Nagbabala naman si Enverga sa mga rice traders at mga importer na ang suspension sa rice imports ay hindi lisensya para mag-hoard at magmanipula ng mga presyo sa produkto. Anya, hindi katwiran ang kautusan para pagsamantalahan ang sitwasyon dahil hindi magdadalawang isip ang gobyerno na kumilos laban sa mga umaabuso sa sistema. Nilinaw naman ni Enverga na may tungkulin ng gobyerno na makialam, ibalik ang patas na presyo at pigilan ang pagbagsak sa sektor ng agrikultura. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, 23 kumpanya sinampanan ng kaso dahil sa paggamit ng ghost receipts. Babalik si Patrol 30 Agent Patrolya. Nagsampa ng 23 kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa 23 korporasyon, 56 na opisyal ng kumpanya at 17 certified public accountants na sangkot sa paggamit ng ghost receipts para makaiwas sa tamang pagbabayad ng buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kabilang sa mga nilapag ay ang tax evasion, perjury at maling pagsusumite ng impormasyon. Umabot anya sa 1.41 billion pesos ang kabuoang halaga ng buwis na nawala sa gobyerno dahil sa mga peking resibong ginamit bilang gastos ng mga kumpanya. Sangkot ang iba't ibang sektor gaya ng konstruksyon o construction, pagkain, electronics at retail. Ang mga ghost receipts ay galing sa tinatawag na ghost corporations o mga kumpanyang walang aktwal na operasyon o empleyado. Matatandang kinasuhan ng BIR sa DOJ ang ilang malalaking kumpanya dahil sa issue ng ghost receipts. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Last but not the least, Eva Airlines Flight BR271 na patungong Maynila bumalik dahil sa technical problem. Na kayang sitwasyon, Patrol 45, Raul Esperas. Napilitang bumalik ang isang Boeing 777 aircraft ng Eva Airlines sa flight BR271 matapos itong umalis sa Taipei International Airport at matapos ang ilang minuto ay bumalik din sa nasabing paliparan. Patungo sana ng Maynila ang Eva Airlines flight BR271 nang maganap ang umano'y technical problem. Wala pa namang opisyal na pahayag buhat sa airline o status ng nasabing bumalik na eroplano dahil sa technical problem at tahimik pa rin ang airport authority sa nasabing insidente. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impil may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad,
DWIZ Patrol Report. At yan po ang kabuuan ng isang oras po na balitaan dito po sa Balitang Bayan ngayong araw po na ito ng Huwebes, ngayon pong Agosto 7 taong 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, ito po nyo lingkod Drew Nasino na babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na po ang palantunan ng DWIZ News. Yan po. Oo. Kasama po sina Angelo Baño at Gia Rafael.